Posible ilipat sa intensive care unit ang 3 taong gulang na batang nasagasaan ng tricycle sa Maynila. 2 senior citizen naman ang patay matapos masagasaan ng motorsiklo sa Cebu City at Davao City. Saksi, si Ian Cruz. Pagtakbo ng batang babae sa Felix Huerta Street sa Santa Cruz, Maynila. Siya namang pagdating ng tricycle, biglang nag-brake, tumumba at nahagip ang batang 3 taong gulang. Ginagamot ngayon ng bata sa ospital at posibleng ma-ICU. May mga crack-crack po kasi yung ulo niya eh. Yung tinahi po yung ulo niya, kita na po kasi yung pinakabungo sa halos dito po. Eh sa atay niya, ano daw nangyari? May pagdurugo daw po sa loob ng atay niya eh. Bukod sa bata, minor injuries ang tinamo ng 3 sakay ng tricycle. Ang rider ng tricycle makikita pa sa video na napadapa dahil sa panlulumo sa insidente. Ayon sa mga taga-barangay, napagbuhatan din siya ng kamay ng mga bystander. Parating busy at maraming dumaraan na sasakyan dito sa kahabaan ng Felix Huerta Street dito sa Santa Cruz, Maynila. Kaya naman umiisip daw ngayon ng pamamaraan ng mga taga-barangay para hindi na maulit ang aksidente. Siguro po mas maganda po yung pag-usapan namin sa hams po. Para merong menor po kung ano man sasakyan po yung dadaan doon. Iniimbestigahan ng Manila Police District ang insidente. Pero nagkaroon daw ng pansamantalang kasunduan sa pagitan ng pamilya ng biktima at rider. Kung sakali naman na hindi tutupad itong driver ng tricycle na ito, may pag-aarap siya ng kaukulang reklamo dito sa tanggapan ng Tagausig sa lungsod ng Maynila. Sa ngayon, hindi na raw makontakt ng nanay ng biktima ang rider. Kung sakali mo po hindi nila matupad, yung mga pinangako nila sa akin, ora mismo po ipakukulong ko siya. Sinikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng rider pero sabi ng kanyang misis na nakausap namin sa telepono, abala ang kanyang mister sa paghahanap ng dugo para sa operasyon ng bata. Sa Cebu City, patay ang 72 taong gulang na babae na nasagasaan ng motorsiklo. Hawak na ng Traffic Enforcement Unit ang 18 anyos na rider na isang Indian national. Inako ng rider ang gasto sa ospital. Sa Davao City, namatay rin ang 80 anyos na lolang nasalpok ng motorsiklo. Ayon sa mga pulis, 14 anyos ang nakabanggang rider na itinakas lang umano ang motorsiklo sa kanilang bahay. Nakatakda siyang i-turn over sa Davao City Social Welfare and Development Office. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga magulang ng rider. Sa Santa Barbara, Pangasinan, AUV at motorsiklo naman ang nagsalpukan. Ayon sa mga otoridad, tinatahak ng AUV ang highway nang biglang mag-U-turn ng motorsiklo. Patay ang rider. Nakatakdang mag-usap ang driver ng AUV at pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Kinuyog at kinoryente umano ng mga kapwa pasahero ang isang PWD na nangagat umano sa loob ng bus. Dahil po dito, sinuspende ng Transportation Department ang lisensya ng driver at ng konduktor. Saksi, si Joseph Moro. Sa video na kumakalat sa social media at iniimbestigahan ng Department of Transportation, nakikita ang isang nakaputing lalaki na nakaupo sa dulo ng bus. Tumayo siya at tila lumapit sa nagbe-video habang pinagtitinginan siya ng ibang pasahero ng bus. Bumalik siya sa kanyang pwesto. Maya-maya tila napalapit ang nakaputing lalaki sa nagbe-video. Nagpatulong ang lalaki sa iba pang sakay ng bus para pigilan ang lalaki na tila di mapakali. Ang lalaki na tila umiiyak at ilang beses nagmakaawa, sinuntok at tinadyakan ng ilang pasahero. Maya-maya ay nasa lapag na ng bus ang lalaki. May humawak sa kanyang leeg at tila may narinig sa video na tunog ng kinukuryente. Hanggang sa tila maitulak siya sa may pinto ng bus. Naalarma ang Department of Transportation sa insidente na nangyari noong June 9 sa loob ng Precious Grace Transport sa EDSA bus carousel. Ang lalaki, isa raw 25-year-old na person with disability. This was a crime. Dinugbog, inuyog. Yung isang kababayan natin na may kapansanan sa loob ng isang bus. Krimen yan.
Lumabas sa paunang investigasyon ng LTO na kapwa mga pasahero ang nambugbog sa PWD. Iniimbestigahan kung may gumamit nga ng taser o pangkuryente sa PWD. Ayon sa DOTR, may pagkukulang daw ang driver at konduktor ng bus dito. Dapat makialam ang konduktor. Driver, hindi pwede makialam doon kasi nagmamaneho siya. Pero ang konduktor, dapat makialam niya. Dapat pigilan. Pero based on our initial report, walang ginawa yung konduktor. Sinuspindi na ng LTO ang driver's license ng driver at konduktor ng bus at pinagpapaliwanag na rin ng LTFRB ang kanilang kumpanya. Nagpalabas ng show cause order ang LTFRB para sa pagdinig sa June 25. Sinuspindi na rin ng LTFRB ng 1 buwan ang 10 units ng Precious Grace. Itinanggi ng abogado ng kumpanya ng bus na hindi inireport ng driver at konduktor ang insidente sa mga otoridad. Kwento ng driver sa isinimite nitong pahayag sa LTO, may pasahero nagsumbong tungkol sa pangangagat ng isa pang pasahero. Nireport daw nila ito agad sa mga otoridad sa Main Avenue Station ng EDSA Busway. Nakiusap daw sila sa Coast Guard na pababain ng lalaki pero hindi raw ito napababa. Sinabihan daw sila ng konduktor na i-report na lamang ito sa susunod na estasyon sakaling gumawa ulit ng eksena. Nang malapit na raw sila sa Buendia Station, nangagat daw ulit ito kaya inireport nila ulit ito. Sabi pa ng driver, pinagsabihan niya ang mga pasahero na huwag nang bugbugin ng PWD, bagay na hindi raw nila sinunod. To my mind, yung driver at saka konduktor, ginawa nila ang responsibilidad nila. We have to be educated, we have to understand na ganyan talaga yan. Hindi yan nang-aaway ng basta-basta na lang. Pero kailangan maintindihan, kailangan ipaintindi sa mga kababayan. Tutulungan daw ng DOTR ang PWD at ang pamilya nito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. 3 tulog na lang bago magbalik eskwela pero problema pa rin kung paano pagkakasyahin ang mga estudyante sa mga silid-aralan. Ayon sa DepEd, mahigit 5 milyong estudyante ang walang sariling upuan. Saksi, si Mark Salazar. Huling araw na ng enrollment sa Ciudad Nueva de Naik Elementary School sa Naik, Cavite. Ang kanilang enrollees umabot na sa halos 3,000 pero palaisipan ngayon kung paano sila pagkakasyahin sa 6 na classroom sa paaralan. Ito na dapat ang pinakahuling classroom sa pasilyo na ito pero dahil hindi nga sapat, kailangan nilang humanap na espasyo at nakahanap nga naman sila sa pababang ito. Karagdagang espasyo para sa mga klase pa na kailangan nilang punan. Ang tawag nila dito, baby bus. Baby bus dahil tingnan nyo naman, korting bus, pati pagkakasalansan ng mga upuan ay parang bus. Pero ang espasyo na ito ay kailangang mag-house ng 60 learners sa bawat klase. 50 lang ang upuan. So yung mga sosobra na wala ng sariling upuan, dito na lang, uupo dito. Basta magkasya lang sila at mairaos ang kanilang klase. Malayo ito kumpara sa ideal na 25 to 45 students per class. Kahit masigip, mahirap, kailangan magtiis para makatapos ang mga anak namin. May 3 shifting din sila at 2 araw na modular ang mga estudyante. Walang library, walang clinic, guidance office o canteen ang paaralan. Pero ang 2 tent classroom na ito ay 2 sa 4 na improvised na classroom na ginawa ng paaralan para pagkasyahin yung kanilang mga estudyante. Masyadong raw yung classroom na ito. Nakita nyo naman, ang nandito lang ay buhangin. At saka syempre, ang mahalaga lang naman, meron silang blackboard at mga upuan. Pero ang pinakamalaking challenge dito ay pag ganitong tag-ulan. Dahil tumutulo daw ito, kita naman ang mga butas, at umaangge yung ulan. Kaya marami daw na eksena rito habang nagkaklase, nakapayong ang mga bata. Ang mga dayuhang volunteer sa Brigada Eskwela na mangha dahil excited pa rin ang mga bata sa balik eskwela. Kahit mahirap ang situation nila, sobrang humble talaga. Sobrang masaya sila.
Sinubukan naming makapanayam ang mga opisyal ng paaralan pero wala raw silang clearance para magpa-interview. Pero anila, ganito ang kanilang sitwasyon dahil lumobo raw ang populasyon sa lugar dahil sa relocation sites na itinayo roon. Sa buong bansa, mahigit 165,000 ang kulang na classroom sa mga pampublikong paaralan. Dahil dito, mahigit 5.1 million na estudyante ang I-learners o yung walang sariling upuan. Maraming factors din. Siguro yung number one, yung budget na binibigay sa amin. Pangalawa ho, yung dahil lumalakas po yung mga bagyo, yung mga kalamidad, mas maraming nasisira. At saka yung pangatlo, yung aging o yung pagluluma ng mga ibang silid-aralan. So, saka yung pang-apat, yung paglaki po ng ating populasyon. Aminado ang DepEd na kailangan na ng tulong ng pribadong sektor para matugunan ang kakulangan sa classrooms. Sa ilalim po ng liderato po ni Pangulong Bongbong na mag-public-private partnership. Kumbaga, uutang ho tayo tapos ililist natin from the private sector. It's a form of PPP. Kakulangan din sa silid-aralan ang problema sa ilang paaralan sa Dagupan City. Kasabay raw kasi ng tag-ulan ang high tide, kaya problema ang mga binabahang classroom. Sa Mangaldan, Pangasinan, mga sirang armchair o upuan ang problema. Nasira kasi nung nakaraang school year ang karamihan sa mga plastic armchair. Sa ngayon, mahigit 200 lumang upuan ang inaayos bago magpasukan. Bukod sa mga sirang upuan, problema rin ang pagbaha sa lugar. Kulang din ang classroom sa Kagamutan Elementary School sa Liganes, Iloilo. Sa ngayon, pinaghahanda na ang gusali ng Kalahi Seeds para maging alternatibong classroom tuwing umuulan sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng interim release o pansamantalang paglaya sa ICC habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Saksi, si Salima Refran. 3 buwan matapos makulong sa The Hague, Netherlands, hinihingi ngayon ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Ayon sa kanyang defense team, may isang ICC member country nang pumayag na tumanggap kay Duterte para doon pansamantalang lumaya na susunod sa mga itatakdang kondisyon. Redacted o itinago ang pangalan ng bansa sa dokumentong ibinigay ng ICC sa media at pinost sa kanilang website. Iginiit din ng defense team na hindi flight risk ang dating Pangulo at hindi na kailangang nasa kustudiya siya ng ICC para masigurong haharap siya sa korte. Dagdag nila, hindi patuloy nagagawa si Duterte ng krimen, hindi lalahok sa anumang public engagement o hahawak ng pwesto o makikipag-ugnayan sa ibang tao maliban sa kanyang pamilya. Binanggit din nilang may humanitarian ground para pagbigyan si Duterte na 80 anyos na. Isinaan ang mga ito pero tinakpan din o niredact sa dokumento. Sa ilalim ng Rome Statute ng ICC, merong mga kalakaran ng isang nasasakdal ay maaaring bigyan ng pansamantalang paglaya. Kung hindi naman siya flight risk, ibig sabihin, hindi naman siya tatakas. Dadaan sa proseso ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Hihingan ng komento ang prosekusyon ang mga pamilya ng mga biktima at maging ang ICC member state na pumayag umano na kupkupin si Duterte bago magdesisyon ang pre-trial chamber 1. Sinabi rin ng defense team na nagpahayag ng hindi pagtutol ang prosekusyon sa pansamantalang paglaya ni Duterte sa hindi binanggit na bansa. Sa tugon ng Office of the ICC Prosecutor sa GMA Integrated News, sinabi nitong maghahain sila ng sagot sa pre-trial chamber 1 sa hiling ni Duterte para sa interim release. Public version daw ang kanilang ihahain para malinaw na maihayag ang posisyon ng prosekusyon. Sa precedent, yung dati ng mga kaso, ang pinapakawalan or ang conditional release ng ICC, yung ang kaso nila, yung parang obstruction of justice, parang ganon. Pero kung ang kaso niya ay murder or crimes against humanity, walang umubra pa. Kasi ang bigat ng kaso. Magkahalong galit at pangamba yung nararamdaman po ng mga pamilya. Talagang hindi kami makakapayag na mapagbigyan ng interim release na kapila ng kampo ni Duterte. Sabi naman ng ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, may ibang dapat isaalang-alang bago pagbigyan ang interim release. Yung epekto sa mga witnesses
kung baka mamaya matatakot yung mga witnesses, no? Kung siya ay marirelease. Sa impormasyong nakalap ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 6 na akusado ang nabigyan ng ICC ng interim release. Para sa Malacanang, nasa ICC na kung pagbibigyan ng hiling ni Duterte. Pero pansin nila sa mga pinangako ng kanyang kampo. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. Sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges, may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. At tulad na nangyari sa pangako sa jet ski. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Ngayong nalalapit ang Father's Day, patok sa marami ang mga praktikal na regalo at mga personalized na handog para sa mga tatay. Saksi si Katrina Son. Tatay, Papa, Daddy, o Paps. Iba't iba man ang ating tawag, iisa ang kanilang ginagampanan. Ang pagiging haligi ng ating mga tahanan. At ngayong nalalapit na ang espesyal na araw para sa mga ama, handa na ba ang regalo para sa kanya? Ang mga nakausap naming tatay. Simple lang ang nais ngayong parating na Father's Day. Damit. Ano po, bakit po? Araw-araw susuot yun eh. Simple lang, na good health. Ligtas yung lahat ng mga anak ko, makagraduate sila ng pag-aaral, magkaroon ng magandang buhay. Pagmamahal sa pamilya. Para sa mawala man tayo sa mundo, nandun yung alaala nila na hindi nila makakalimutan. Patok sa karamihan ang personalized gift para sa kanilang tatay. Tulad ng modern gift na full-color 3D printed figure na ito. Mag-send lang sila ng picture sa amin. Kahit anong picture po, tapos gagawin namin siyang 3D figure. Parang noong time po na nausap po yung mga camera, tapos picture na flat po, ngayon naman in 3D na siya. You can never go wrong with pastries. Perfect na snacks para sa daddies ang pagkain tulad ng bento cakes at cookies. At kung medyo on a budget man, may mga not so expensive gifts pa rin na classic at mapakikinabangan. Sa Dagupan City sa Pangasinan, mabenta na ang mga sinturon, bag at pitaka. Sa halagang 150 pesos to 250 pesos, may regalo ka na sa inyong papa. Ang sombrero, may mabibili na sa halagang 150 pesos. Mayroon ding mga sando o polo shirts na 100 pesos to 180 pesos lang. Ano man ang ihahandog sa ating mga ama, ang pinakamahalaga pa ring maibibigay na regalo ay ang ating pagmamahal at walang sawang respeto. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.